Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Mga banta kaya sila? Kung sino-sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na coronation night ng Miss Universe dahil sa dami ng magagaling na kandidata na lumalahok ngayon dito. At talaga namang masasabi ko ngayon pa lang, ilan pa lang yung mga country na confirm na may candidates na sila, masasabi ko na anak ko, ang titindi nila. Dito pa lang nahihirapan na tayo kung sino ba ang mananalo, sino ba ang papasok talaga, sino ba yung mga kandidata na talagang magpapasiglab. Pero syempre may mga ilang country pa tayong inaabangan na pwedeng maging banta sa mga kandidata ngayon na nakatayo na dito sa maging kandidata sa Miss Universe. But sino-sino ba yung mga inaabangan natin banta dyan? Ako to be honest sa akin, isa sa mga inaabangan ko pa na ito talaga possible na pwedeng maging banta sa mga kandidata dito, si Miss Mexico. Yes, ang Mexico ay isa sa mga malalakas din na bansa na talaga naman kapag naka-jackpot sila ng kandidata na malakas ngayong taon na to, ay nako, good luck. Ang Mexico, ang kanilang coronation night, malalaman na natin yan sa September 2, bukas. O, di ba? So, bukas na natin malalaman kung sino ba ang ilalaban ng Mexico sa Miss Universe. Kung ito ba ay malakas o ito ba ay mahina. So, malalaman natin yan. And then, isa pa, Dominican Republic. Yes, Dominican Republic, alam naman natin na umusad sila noong nakaraang taon sa Miss Universe. At nakita natin yung performance na ginawa talaga ng kandidata nila. Kaya naman ngayong taon na to, inaabangan din ang Dominican Republic at ang kanilang coronation night nila ay sa September 3. O, di ba? And then, of course, Miss Colombia. Yes! Ang Colombia ay medyo isa to sa mga laging taon-taon talaga inaabangan to sa Miss Universe. Ang Colombia candidates kasi ay talaga naman consistent talaga sila na malakas sa competition ng Miss Universe. Nahihirapan nga lang silang manalo pero consistent silang pumapasok sa semifinals, nakikipaglaro sa kandidata. Ngayong taon na to, isa sa mga inaabangan dito ang kandidata ng Colombia. So, ang kanilang coronation night magaganap na sa September 2, bukas. O, di ba? So, ilan yung aabangan natin bukas? Merong 3 kandidata from Dominican Republic, Mexico, and Colombia. And then, of course, Miss Myanmar. Myanmar, hindi naman ganong kalakas yung kandidata nila, pero hindi din natin alam. Malay mo this year, kung yung Laos nga, di ba, biglang umeksena sa Miss Universe, Myanmar pa kaya, o di ba? So, ang kanilang coronation naman ay sa September 14. So, abangan natin. And then, Cambodia. Ang Cambodia, actually, noong nakaraan taon, medyo maingay yung kandidata nila eh. Medyo napag-usapan ng todo-todo kasi parang iba kasi yung dating ni Manita, di ba? Kaya, this year, tingnan natin kung uusag na ba talaga ang Cambodia sa competition at kung makakakuha sila ng matinding kandidata. Pero ang kanilang coronation night ay magaganap sa September 7. O, di ba ang bongga? And then Vietnam, isa ang Vietnam. Talagang consistent na pumapasok sa top 5 sa Miss Universe taon-taon. Pero kasi parang nawala sila sa eksena last year, katulad natin. So ngayon, tignan natin kung magbabalik na ba ang kinang ng Vietnam dito sa Miss Universe, kung makakakuha ba sila ng matinding kandidata. Kasi di ba noong nakaraang taon, ang mga nawala sa eksena, si Thailand, si Vietnam, si Philippines, na consistent na pumapasok sa semifinals. So this year,
aalamin natin yan kung consistent nga ba sila na makakabalik dito sa competition. Silang tatlo. So, Vietnam. Pero wala pa silang schedule. And then, Singapore. Ang Singapore, actually, lumalakas ang Singapore, no? Nakapasok sila sa semifinals yung panahon ni Beatrice Luigi Gomez at talagang iba yung kandidata nila. So, ibig sabihin, kung nakakuha sila ng ganong kandidata, so kaya nilang kumuha ngayon ng kandidata na pwedeng manalo. So, hindi imposible. Pero, abangan natin kasi ang kanilang coronation night ay magaganap sa September 16. At syempre, reigning queen is from USA. So ngayon, inaabangan natin kung sino nga ba ang mananalong bagong Miss USA this year. Kasi syempre, ang USA ay isa yan sa mga tinik, sa mga kandidata talaga sa Miss Universe. Aminin man natin o hindi, taon-taon talaga ang USA ay strong ang kanilang kandidata na inilalaban sa Miss Universe. Kaya naman ngayong taon na to, syempre naabangan natin kung magpapadala sila ng strong candidates uli. Kung kaya ba nila kunin ang back-to-back win dito sa Miss Universe. But malalaman natin yan dahil ang kanilang coronation night ay magaganap nga sa September 29. O, di ba? So, yan ang mga pageant na mangyayari ngayong buwan ng September. So, abangan natin kung sino yung mga kandidata na talaga naman ay nako, aariba at papalo ng bonggang-bongga bilang kandidata ng Miss Universe. Kung sila ba ay magiging tinik, isa dito sa mga mananalo ng ngayong buwan na to. Abangan natin yan. Mexico, Dominican Republic, USA, Colombia, Myanmar, Cambodia, Vietnam, Singapore. Siyempre, naabangan din natin yung iba pang kandidata ng galing naman sa sa Africa, katulad ng Nigeria. Nako, may inaabangan ako diyang kandidata dahil nako, may malakas dyan, di ba? Nakatakot, kaya parang feeling ko, nako, sana pag nanalo to, magandang bardagulan na talaga dito sa Miss Universe. So, yon. Kaya, abangan natin. So, yon. So, sila yung mga kandidata na mula sa iba't ibang klase ng bansa na alam nating malakas. Ako ang inaabangan ko, sa totoo lang, syempre si USA. Inaabangan ko din yung kandidata from Colombia, Mexico. Kasi alam ko na strong talaga yung mga country na to. Mexico, Colombia, USA. Si Dominican Republic noong nakaraang taon, medyo okay sila. Pero hindi naman ako na-worry. Kumbaga parang depende kasi. Depende yung kung sino yung isasalang dyan. Basta ako, naniniwala ako na yung tatlong bansang nabanggit ko, talagang, ay nako, consistent yan na lumalaban talaga sa competition ng Miss Universe. Di ba? So, yun. So, kayo ba guys? Sino ba guys ang inaabangan ninyong kandidata sa Miss Universe? At kaninong bansa na talagang masasabi mo na nagiging tinig taon-taon dito sa competition ng Miss Universe? Ako, isa sa mga nakikita ko, ang Colombia. Ang Colombia kasi, consistent talaga sila from noon-noon pa, mula na tayo mag-start ako manood ng Miss Universe, lagi pumapasok ang Colombia. Tapos, hindi talaga sila nawawala sa eksena, promise. Ang Colombia candidates kasi parang bihira lang sila may El Tocuyo. Pero kapag, grabe yung mga kandidata nila, taon-taon, consistent na nakikipaglaro sa competition. Hirap lang silang manalo, pero taon-taon palaban sila ang Colombia. Paano naman kasi ang Colombian candidates kasi isa sila sa mga pinaka-sexy kandidata. Kaya sabi mo, mabibilang mo lang sa kamay mo yung talagang na El Tocuyo yung Miss Colombia. Pero the rest, talagang winner. Pasok sa banga. So, yon. Tapos USA, bihira din may El Tocuyo ang Miss USA, di ba? Ang Mexico, medyo na El Tocuyo pa madalas pero ang USA, talagang isa sa mga strongest candidates talaga ang kandidata nila sa bawat pageant. Kaya malaman natin yan sa September 29 kung sino yung ipapadala. Saka sa Colombia, malapit na September 2. So, yan. So, kayo guys, saan bansa at kaninong bansa nga ba ang nakikita nyo talagang very strongest candidates na inaabangan ninyo ngayong taon na to dito sa Miss Universe? So please comment below para naman malaman ko naman kung ano at sinong bansa ang talaga nakikita nyong malakas taon-taon. So yon.
So guys, maraming salamat po syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.